So again, mayong buntag sa tanan. Ina yung tapad, mayong buntag. Bahin kini sa ibasa nato ang ebanghelyo bahin sa magbalantay. Jesus is our chief shepherd. Siya ang tinuray ng magbalantay. Kung makita nato nga dili naman manaog ang Ginoo. Nga siya pa'y magbantay ka nato tagsa-tagsa. But we have His Word, we have the power of the Holy Spirit nga makabati ta sa iyang tagsa-tagsa ka mga pulong. The question is how we recognize shepherd's voice. Pareha sa mga karniro, nakita nato nga namati ang mga karniro sa nagbantay kanila. Same with us. Spending time with Jesus, we recognize ang boses sa magbalantay. We learn His voice in prayer. Importante kayo nga kita may nampuon. Dili lang ta ngay mag-ampo kay natay panginahanglan, natay mga sakit. Kundili, miski ang Tesalonia sa ingon, pagpasalamat kamo kanunay, dili sa maayo nga sitwasyon sa itong kinabuhi, but all give thanks to the Lord. Spending Him with prayer, by reading His Word, by meditating sa iyang pulong. Makabati ta sa pulong sa Ginoo in the liturgy. Sa atong liturhiya, diha sa sakramento, o labaw sa tanan, in the community of the church. Na ay komunidad. No? Unya natay, itawag na to nga, binulan nga, pagsalo-salo sa mga Kristohanon, which is very important for us. Amin bataana. Natay mga salmutan nga mga organisasyon, daghang kaayo. Pero ang mag-spearhead ani, it is the church. Usahay mingaw ang simbahan kay walay gitawag nato nga pakigdait or activities. Na amang galing, kung walay kaon, mingaw sa kaayo. Agod ubanan ko na to sa kaon. The same with the people during the time of Jesus feeding the 5,000 people. Nganong nangadto man sila? Tungod ka sa mga mirakulo nga nakita sa mga tao? Tungod ka sa pulong? Pero as you read the scriptures, ang mga tao during the time ni adto dito kay naay pagkaon. Amen ba mo, anak? Kato nga sitwasyon og ato, mao gihapon karon. No? Salamat ta sa Ginoo nga natay kanunay nga kanon miski gagmay-gagmay lang. Community, in the community of the church. Naa diha ang pakigdait. Usahay ang atong utok to atad sa mga organisasyon nga malipay ta. Daygon ta, oy, si kuan, dako kay gihatag ni. Pakpakan dayon. So, lanay dayon nga, lanay dayon atong mga atay. No. We'll listen to Him through the word proclaim. Giproklima ang pulong sa Ginoo, but the focal point nga makadungog ta sa Ginoo mao through the Eucharist is broken. Nakita nato ang duha ka tawo sa Emmaus, nag-travel sila. Nitunga si Jesus kanila. Og ningon si Jesus nganong nasubo man mo. Kanong wala man kakahibalo, balita na mis tibuok kalibutan.
nga si Jesus patay na. Through conversation, breaking of the bread, Eucharistia, na abre ang duha ka tawo nga padulong sila sa ilang giatuan. Same with us is we heartily nasa itong kasing-kasing natin revelation about Eucharist is broken. O usab ang isa is through the priest absolving or through or serving with others. Sa ako nang i-explain ganiya. Ang usa ka pare, usa ka bispo maghatag og absolution sa tanan nato mga sala. Kay dili man mga naog ang Ginoo. Natay gitawagan delegated authority nga gitagaan ang simbahan o gahom sa pagpasaylo sa tanan nato mga sala aming bataana. Dili ang pare or obispo magpasaylo. Ang Ginoo lang. Pero wa may musulti, kasi may musulti ana. Through what we call delegated authority. Kung ato ning pagabuhaton, the voice of the shepherd becomes familiar kay kanin nato. As we hear his voice sa mga dungog ta sa iyang pulong, we do it even without thinking. Kasi maghunahon naman ta. Pero kung unsa ang gisulti sa Ginoo, bisag di ta maghunahon kay iya nang gisulti amin batana. Pero mo nang lisod sa tao, no? Daghang kay tag imagination for this. As we hear his voice, we do it without thinking. We respond without hesitation. Mo responde ta, dili na ta magduha-duha. This is the work of Easter season. The risen Lord, the shepherd is not distant or absent. Dili ang tao siya makita. He is alive. Aming bataana. He is alive, is speaking, leading. He calls us by name. Og sa Psalms 23, mabasa nato. Nga he walk ahead of us, nag-una siya kanato. And Jesus invites us to follow him. The sheep follow him and know others. Usay daghang kay tag mga pamahiin sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Ang kalibutan. Ug nabawa nato nga ang pulong sa Ginoo applicable kini in every situation and setting in our lives. The Word of God or the principle from His Word crosses every culture. Agad importante na to na natay pamamahiin dani, no? Labi na mananaw ka sa TV bisag ng mga Christian, pag ampo mo pito ka kuan our Father, panalanginan dayon mo sa Ginoo. Daghana sa internet, no? Og palit og labi na Pasko, pagpalit og daghan lingin-lingin. We are prone to this. But ang atong pagsunod, but our obedience in His Word and God-ordained authority will set us free. Kita mga katawhan sa Ginoo, we failed miserably because we listen to the voice of the enemy, not the voice of the shepherd, which is God. The voice of defeat, the voice of failure. Rather than listening to the voice of God or His instituted authority. Kasi nagpasalamat ko na yung simbahan kay mga youth nag-hinahinay na. Buduol na nako sa mga pare na gusto sila mangulitaw. Kung ako'y problema, basta taga-simbahan.
questionable pa na kung dili taga simbahan. Why? It will destroy your life. Kay mamili magigwapo. Mamili gagwapa. Nausay dili man nabaw ang gihatag sa Ginoo nato. Why? Because we are not listening to the shepherd. We are not listening to the instituted authority nga gihatag sa Ginoo kanato. Now, in Hebrews chapter 4 verse 12, kay ang pulong sa Dios buhi og maabtik og labi pang mahait kaysa bisan unsa nga espada nga duhay suwab og nagadulot hangtod nga magpabilin sa kalag og espiritu ang mga lutahan og mga utok sa bukog, malagmit pag-ila sa mga hunahuna o mga tuyo sa kasing-kasing. The Word of God is active. Usahay ang atong pagkapakyas or failure. Usahay mo escape ta ana. Sa mga panahon nga lisod, seems difficult. Now we are swallowed by our problems. Muratag pariha kang Juna. Nga gilamoy sa dako nga isda. Ang isda nga dako represent problems, poverty, and sickness. No wonder ang mga batanon karong panahona kundi gyud mo magbantay. Some are engaged in drugs, early marriages, mga batanon nga mga babay, 12 anyos, 13 anyos, di na mga virgin actually. Nga kanaunta ang inyong pagkabirhen, gasa na ninyo sa inyong umaabot nga bana. Amen ba mo, anak? Hello? Mga babae, amen ba mo, anak? O kamo mga dance, amen ba mo, anak? Kaya nga yun mong sultihan. Why? Ganong nahitabo man sa mga batanon. Why? Because they are not submitted to God's instituted authority. In other words, mga gahe og ulo. Yung na inyong tapad, dili gahe mong ulo. Mga gahe ulo. In Romans 13:1, kinahanglan nga ang tanan nga kalag pasakop ninyo sa mga labawng kagamhanan kay walay gahom nga dili gikan sa Dios og ang mga kagamhanan karon gitukod sa Dios. Usahay gakomplenta sa atong gobyerno. Daghang kay ta mga yamo-mo. Pero unsa gisulti diri? Og ang mga kagamhanan karon gitukod sa Dios, good or bad. Gialaw na sa Ginoo. To the young people, karong mga batanon, karong panahon na, ang inyong amahan is God's anointed nga siya ang inyong shepherd sa panimalay. Amen ba mo, anak? Kitang mga tatay, kita'y shepherd, kita'y magbalantay sa atong mga anak. O maginikanan, magtinapulan galita og simba, di galita manimba, unsaon pagtanaw sa inyong anak nga you are the shepherd, you are the instituted authority nga gihatag sa Ginoo kanato. Now turn with me again to Ephesians chapter 6 verse 1.
Mga anak, nagtuman kamo sa inyong mga ginikanan diha sa Ginoo kay kini nga matarong man gayud. Amen ba mo anak? Matarong. Verse 2. Tumahod ka sa imong amahan o inahan nga imo ang nauna nga sugo nga adunay saad. Karon kanimo may maayo og makapuyo ka sa taas nga panahon sa yuta, so that your life will be longer. Ngamon lagi na Bishop Usaya, mga maldito, di tugay magkamatay. Kining buutan, hino, dali kamatay. Di man ta Ginoo. Dapat sa mga young people, makita na ninyo ang authority sa inyong kinabuhi. Colossians chapter 3, verse 20. Children, obey your parents in all things, for this is the will pleasing to the Lord. Obey. Daw bibisap, kundi mao, kung saan di mao. Sugoon mo bisap nga mahimo mimburing, sugot ka, sala ba na? It's not. Ako na Bible kanunay nga na tigom diha ang pulong sa Ginoo. Kung magbasa ta sa pulong sa Ginoo sa atong sa tagsa ka kinabuhi, malibre ta sa mga sitwasyon. Sa ako nagiging tanaw ang kinabuhi ni Jonah. Jonah chapter 1, verse 1 to 3. Idagan siya, gisugo siya sa Ginoo to flee to Tarsus from the presence of God. Di lang niya sa batanon, kundi para nato tanan. Nahiulayo ta diha sa presensya sa Ginoo. When we are disobedient, we are not in the presence of God. Timanin na ninyo. Wa ko maingon nga perfecto ta dili ta makasala. Then failure comes when we leave the presence of God. In our failure, we attempt to escape the things that seems difficult. Result of not following or disobedience before the Lord God, parihata ni Jonah. The effect of disobedience to authority, even the innocent will happily, it affects other people. Sa atong pagkarebelyoso, usahay moapekto ni sa atong mga tagsa-tagsa ka mga sitwasyon. It affects other people. Unsa man pagmanifest? How authority of God manifested? The most important thing is by our submission to God and to our leaders. Amen ba mo, anak? Hello? Pag leaders sa galing, murag tao ramang guna siya. Yes, that's right. Authority is manifested by our submission to our leaders. How? By our commitment and our leaders in the church. Pamantilain masulti kanira magyod ang atong pag komitar. We are committed in this church. Amen ba ta, anak? Di kay kung ahang bibo dito ta. Agad ako kung ang uban mamalhin, I don't mind. Kay diri man ta gitanom sa Ginoo, diri sad ta moblong. Amen ba ta, anak? Where we are planted, let us bloom. Dili na sa kadaghan sa tao. Look at the United States right now. Ang ilang mga mega churches.
They're teaching people how to be rich. Dato. Abuan mo, abot ng 45,000. But most of them right now, nangawala. Na 40,000 ka congregation na katao. Right now, pila na lang bilin? 5,000. During COVID, na-hit gud sila ani mga butanga. Nakalisod ang mga tao. Yet, sad to say, ang mga pastors, mega churches, mamalit lang og 10 million kabalay. Ang isa, gusto niya mag-contribute yung congregation na mapalitan siya eroplano. Daghan kay mga butang. Ang mga tao karon murag nabugnaw. Yes, they prosper because may imposible diya sa pulong sa Ginoo. But sa kadato, di na ta mo sacrifice. Tanaw to atong Psalms reading ganiha. Ang kinahanglan na atay mga sakripisyo nga pagabuhaton. Dili tanan nga okay. There will be a time now we have to sacrifice ourselves for the glory of God. God instituted authority especially sa inyong tagsa-tagsa panimalay nga ang magbalantay mao ang tatay. Amen ba ta na? Usahay ang mga nanay, ma-overpower na sila. No? Mangita mo gubot sa inyong pamilya sa pag-overpower gyud sa imong asawa. Ang sagiyon sa Bible, wives, submit to your husband. Ang sa magiging sa husband, love your wife. Saan yung mga asawa kung di nakamukuan siya nga, di na makunin mo langga. Daghan na kayo pangitaon. Dugay na ta kayo nag-uban, ano yung 50 na takatuig minyo. Huwag yapon ng istorya. Sige lang kunin mo singkahan. So karon ka pa magreklamo nga since na memorial mo naman na ato. Our commitment. Dili lang sa mag-asawa, kundi atong commitment diri sa simbahan. Amen batana. So we will enjoy the things that God has given to us. Especially karong May 8 na ay joint fellowship ang men's og ang ladies. So, ay na sa mag-ingon nga, kuy way kwarta way. Ay mga ungot taghangin ko nga diha. Ano di tayo mo enjoy. No? Mga tagpan, enjoy mga litag babuntag dari nga Sabado nga pandesal. Pero say mo ingon ka, wa ba'y nag-birthday karon nga magkuan diri pagpakaon. Na-celebration sa nag-celebrate ang duha ka pari nato. Katong Bernis, padirek so si padirasyon ko asa man yung celebration mo madya. Gahapon siya, uy, sus, nalimot yung kubisap. Limot-limot dayon. Pero it's not important. Important is nag-alagad sa Ginoo miski naa o wala. Let's enjoy the presence of God sa atong tagsatag sa kinabuhi. Labi na karon, no? Ang uban di man kaway pagkaon. Ngayon paghuman lagi fellowship nato na may daghan mabira lagi. Makadala pa man kog Sharon. Pagkadala pa man tag bring house. Di man tagdugay kasi gusto mo kuan lakaw at least naata panahon sa pagkaon. Amen matana. Amen. Mao ka na ebanghelyo sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.